Kyle Negrito may kapansin-pansing ginawa sa laban kontra Jerflor Defenders. Mga bagong inaabangan sa Creamline nagpakitang gilas na for the first time. At Girls in Pink tila hindi man lang pinagpawisan sa kanilang kalaban. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline vs Jerflor Defenders, labanan ng undefeated at winless teams sa Premier Volleyball League. Sino nga ba ang mas nanaig? Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Una pa lang, mataas na ang energy na ipinakita ng Cool Smashers. Naglalakas ang mga palo ni Jama Galanza at Pangs Panaga ang nagset ng tone ng laban. 2 straight middle attacks ang ginawa ni Pangs at tila nag-establish na nga si Kyle Negrito ng kanilang promising connection. Naging impressive din ang floor defense ng defending champs kaya maaga silang nakakuha ng kalamangan. Ang bilis nga ng flow ng offense para sa Girls in Pink at hindi nakasagot dito ang kanilang kalaban. Kahit sa service line ay nakakapuntos ang CCS kaya lumobo na sa 7 ang hinahabol ng Jerflor. Nagkaroon ng mini run ng defenders sa dulong bahagi ng set pero nasagot naman agad ito ng magagandang combination plays ng Creamline. Wala na ngang nagawa pa ang Jerflor at nasungkit na ng Team Good Vibes ang set sa score na 25-15. Set number 2. Same intensity pa rin para sa Creamline kahit halata ang pagbaba ng moral ng kabilang team. Ipinasok sina Bernadette Pons, Alyssa Valdez at ibinalik sa middle position si Lori Bernardo. Sa play nga na ito ay isang powerful middle attack ang ginawa ni Lori na talagang nagpahiyaw sa mga commentators. Matagal nang hinihintay ng CCS fans ang kanyang breakout performance kaya marami ang humanga nang makita ang nasabing powerful spike. Nagpatuloy ang striking prowess ng Cool Smashers kaya naman lumaki ng lumaki ang kanilang lead. Nagpakitang gilas si Pon sa kanyang defense at mabilis na offense habang ipinakita naman ni Pau Soriano ang kanyang impressive na blockings. Hindi na nga nagtagal pa ang set at nakuha ulit ito ng Creamline 25-12. Set number 3. Patuloy na hinanapan ng Jerflor ng butas ang kanilang kalaban. Pero sadyang almost flawless volleyball ang nilalaro ng Cool Smashers kaya naman 3-0 run agad ang kanilang nagawa. Nagpatuloy ang bombang mga palo ni Michelle Gumabaw at sobrang taas nga ng efficiency niya sa game na ito. Hindi man lang nakatikim ng kalamangan ang defenders dahil sa fast plays ng CCS. Gumawa ng maliit na adjustment ang Jerflor at inabangan nila ang long ball mula kay Mitch. Pero sadyang may experience ang nasabing player at ipinakita niya ang kanyang high volleyball IQ. Ganon din ang ginawa ni Tots dahil nakaurong na ang mga floor defenders ng kalaban. Isang middle attack ni Lori Bernardo at isang block naman ng Creamline ang nagbigay sa kanila ng panalo 25-15, 25-12 at 25-10. Umpisa pa lang ng game, kapansin-pansin na agad ang sunod-sunod na sets ni Kyle Negrito sa middle blocker na si Pangs Panaga. Noong mga unang games nila ay hindi masyadong nabibigyan ng nasabing player kahit pa maganda naman ang receive. Ngayon nga ay medyo madami ang ibinigay na bola sa kanya, nagpapatunay lamang na nag-establish na sila ng mas maayos na connection sa pagkawala ni Seth Domingo. Posibleng preparasyon na din daw ito kapag nakaharap nila ang mas malalakas na team dahil siguradong kakailanganin nila ang offensive contributions ng dalawang middle blockers sa loob. Sa game din na ito nasaksihan for the first time ang paglalaro in a pink jersey ni Bea Bonafé. Halatang nag-a-adjust pa siya sa system pero nakikita na umano ang promising performance nito para sa defending champs. Itinanghal na player of the game si Michelle Gumabaw with 12 points from 10 attacks, 1 block and 1 service ace. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.